one, gulat na gulat na gulat na gulat ako. Kulang yung gulat lang eh. Gulat na gulat talaga kasi usually it takes a while for TLPH. Nasa history nila yan. Kapag may bagong adjustment, kailangan ilang weeks, kailangan ilang minsan nga isang season yung tatagal bago sila makapag-sanay talaga. Pero ito, tama si Carl eh. Nung pumasok si Ohe, parang natural transition. May nag-click. Match made in heaven talaga. Baby cakes talaga. Baby Tama. Oheb and Carl TZ. Who would have thought, no? Parang pag sinabi nyo sa akin 2 years ago or Hindi ako 1 year ago, maniniwala. na si Oheb at Carl TZ ay mapupunta sa isang team at magkakasundo ng ganitong level. Ay hindi talaga. Tatawanan kita. Minsan may mga ganyang storya talaga eh. Yung dati hindi nyo gusto isa't isa pero sa ending, kayo talaga. Wow! Ibang klase ka talaga, Nightmate. Pumasok na tayo sa ating Game 1. Once again, this is the first game of this Best of 3 series. TLPH versus AP Bren. Tapatan ng Young Goat at the man with a million moves mula sa MDL na ngayon nasa MPL. Funny pa nga ang kanyang ginamit. Pero bago niyan, ay sisilipin muna natin ang ating mga community members. I-flex nyo na mga dapat i-flex at babaan po ang brightness ng cellphone para makita. Alam nyo na yan, medyo classic yan na kapag gusto nyo ipakita yung mga... Ayan, pwede rin yan, yung mga picture sa likod. Tama. Ng mga cellphone nyo, yung mga parapernalyas na nakalagay dyan. Yung mga i-flex baby nyo na cakes. lahat yan. Yung mga baby cakes nyo, yung mga kaibigan nyo, yung mga boss nyo sa trabaho na iniwan nyo. Yan, may mga naglalaki kasi yan minsan eh. Hindi ko in-encourage yun ha. Pero kung gusto nyo sila shoutout, pwede naman. Isa rin sa mga paborito ko last season ay may nagdala ng laptop na naka-work from home siya. Meron pa yung mga nag-online class. Nag-online class dito sa loob ng ating venue. Biruin mo, pinagsabay mo yung passion mo sa esports at panonood at pagsuporta sa iyong favorite team habang nagtatrabaho. Ganyan po kalupit ang ating mga viewers. Ayan kuya, sabi sa'yo, dapat babaan yung brightness. Wala kaming nakita. Diba, kulay puti lang eh. Kulay puti lang. Parang sinusundo yung yung screen eh. may holy light eh. Alam mo, men. Walang Rafaela pero may Oo, wala eh. Ayan o. Babaan mo ba? Babaan mo marunong pa. yung isa, marunong yung isa. 20%. Yan, itaas mo naman. Yan, itaas mo ng konti. Masyadong madilim. Magaling. Ay, nakabukas pa po yung keyboard mo, sir. Kita namin yung messenger. Ayan. Wow! Beast versus Cavalry. 1-0. Pansik laban. Pati yung pansik laban may trash token. Ayan. May ganti sa'yo, boss. Ano, may gaganti ba? Bigyan nyo ng 5 seconds. 5 seconds. Anong igaganti nyo dyan? 4, 3, 2, 1. O, balik kay ano. Wala. Brett, may ganti ba? May ganti ba, Brett? Parang yan yung best of one nyo. Wala kang ganti. Kung saan? Panalo ka man sa pansik laban. Ay! Binibi! O, 5 seconds ulit. Bilangan natin. Dapat 5, 4, 3, 2, 1. Anong gante? Anong gante? Anong gante? Wow! Walang- Aura lang. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Week 2 ready! Yes! Nako, linabas na ang mga macho! Grabe naman. Ayan na yung White Sando. Ay, grabe. Kahapon nakita natin yan. May nagko-compile. Ito, naka-ready si Kuya. Tinataas yung ano. Ano yan? yan? Anong binibibi? Win streak. Win streak. Sana, wait lang, ano to? Isa pa. Isa pa. 1-0. Dalawang cellphone na. Kung may pangatlong kamay yan si Kuya Brent, may pangatlong cellphone yan. Ano kaya laman ng isa? Yun ang tanong. Ayan, nailawan Kuya. Shoutout sa mga Benny Mains dyan. 4 na panalo. Grabe si Kuya. Oo nga. Alam mo, bilib ako sa mga hanggang ngayon nagbe-Benedetta kasi naawa nga ako minsan kay Omi. Alam ko, nararamdaman ko. Minsan gusto mo i-spam yung Bene. Kaso Pero wala Lucas, sa meta. Lucas na ako ngayon. Ayun. Lucas ka na. Benedetta is retired. Wow! Di ba nagkaroon ka din ng CC face? May CC face din ako pero 1 week lang. Alam mo Oo. kung bakit? Bakit? Na-realize ko na kapag hindi high-loss o gatot ang aking kalaban, hindi ako nag-e-enjoy. Alam mo, sino nag-e-enjoy mag-CC? Sino? Si Hans Galeria. Hindi na siya glue. Hindi na siya glue. CC enjoyer yan, men. Sige, CC enjoyer na pala si Hans. Tapos ako naging Lucas enjoyer. Oo, si Ikaw, Auntie. Di ba nag-funny ka na rin? Ay, ano ako eh, funny enjoyer din ako eh. Wow! Kasi alam mo bakit? Ang daming channels eh. Wow! Only cable. Wow. Alam mo, parang 2 years ago, Midnight, hindi ka pa ganyan. Ling-ling Oo, ka ayaw pa. niya dati ng funny, di ba? Pero mukhang ngayon ay nag-grow ka na talaga as a player. Alam mo bakit? Kasi doon hindi ko kailangan maglakad. Oo, Tama, syempre. tama. Sa mga nakaka-gets doon, gets nyo yun. Oo, Minsan ayoko naglalakad eh. Tama. At midnight, kung tatanungin ka lang no, parang
isa ka kasi sa mga sabihin natin palo talaga maglaro na Oo caster. naman. Bakit Si ako, Midnight yan eh. bakit ako ang topic nyo rito? Former MPL coach ka din. Yes. Midnight. Ikaw ang naghatid ng top 4 highest placing ng NXPE. Third to fourth yun, Oo, third to fourth. Third to fourth. Focus tayo dito. Focus Total, tayo. total nandito na rin. Para hindi na si Midnight ang Ang dami. topic, tignan natin. Gawin natin si Carl ang topic. Dahil number 1 siya ngayon sa most 10 plus kills. Yan ang in gusto ko. MPLPH. Yan ang gusto ko, yung mga listahan na may number 1. Oo. Tapos nandiyan pa si H2, oh. Oo, nandiyan pa si Hate. Nandiyan pa si Wise. Nandiyan pa si UG. UG. Nandiyan pa si Haji. Haji. Di ba? Grabe na. Parang mga ano na to, ah. Gusto ko, alam mo, sa totoo lang, Basta ng mga OG. gusto ko makakita ng MPLPH players with top GPM. GPM. Malay natin nilabas. Niluluto na dahil ni-request mo. Na-pressure pala. Yung graphics, Yung graphics. natin sa likod. Tumatakbo eh, no? Tumatakbo May na. request si Midnight. Tapos yung statsman natin, Nagpo-pull up na. Pinull up na yung stats. Pero ito, man, Carl TZ still number 1. Dami. Throughout the seasons of Yeah. Ito lang ewan ko, hindi naman lahat ng mundo nag-NBA, pero parang si Carl na yung nagiging Lebron ng MPLPH. At saka si Goat eh. Pew. Silang dalawa. Sino ba? May young goat ba sa NBA? Or wala pang young goat doon? Hindi ko alam eh. Yung mga palayaw kasi doon, iba eh. Oo, iba next level. Next Iba, level iba yung na. mga description nila eh. Ay, iba. Sa Description atin nila, kasi man. simple lang eh. Bata pa si Carl, goat siya, young goat. Young goat. Ganun lang sa atin eh. Hindi natin pinapakomplikado yung bagay eh. Komplikado na yung laro eh. Oo. Tatanungin ako, Sige, tatanong mo. mas matanda ba si Few kaysa kay Carl? Oo. Oo. So kung may young goat, May old goat. pwede ring old goat si Pew. Goat naman talaga. Pero goat naman, alam mo yun yung debate para sa akin sa totoo Oo. lang. Siyempre, in terms of the goat contention, siyempre maraming mga pangalan na Sila lalabas Ribo. dyan. Sila V-Wise. Sila V-Wise, yung mga ganong pangalan. Oo. Pero yung Si active Womi. pa yun, thank you, pero hindi. Si Midnight. Okay, si Midnight, ayun. Wala, nauna ako. In terms of still active duty, si Few at Carl TZ yung talagang Pinakamatagal. Oo. nandito pa rin eh. Lalo si Pew, no? Ang tibay. Sa sobrang experienced ni Pew, idol siya ni Carl dati nung bata pa si Carl. Yes. May interview pa yun na Oo. naalala ko na sinasabi niya idol niya si Pew. At ayan na, in Blinex Gang Skin, meron siyang Prime Claude. Uy, sumuporta nung M6. Expert collector, Tapos man. yung legend na, yung nakakabayong Johnson. Tropa, ayan, shoutout sa mga tropa na shoutout dito sa MPL Oo, Philippines. nga. By the way, kuya, medyo kamukha mo si Dilar. Oo nga. Ay, hindi. medyo- Pagka Huy, kalahati huy. lang ng mukha niya, Dilar. Ano yan? Shoutout sa jowa ko, wag ka nang Magalit. magalit. Oo. Ayan. Ang tanong, bakit galit? Mag-sorry kayo. Sorry, Iba- sorry. Ngayon na, ngayon na. Sorry. Mag-message ka, buksan mo yung messenger. Sino yan? Nagsando na rin. Yan daw meta ngayon eh. Di ba? Meta yan ngayon. Last week pinag-usapan natin Midnight yung mga poging naka-white shirt. White shirt eh. Medyo mali pala. Poging naka-white Sando. Kasi kahapon nakilala natin si Yue. Si Joel. Na nako. Na naka-white sando eh. Yung Rora, nagpalit ng jersey, nag-white sando Si bigla Rene eh. J din meron eh, no? Oo. Halos lahat meron. At sa wakas ay papasok na nga tayo sa Land of Dawn para sa Game 1. Mukhang ready na ang ating mga teams. It's AP Brand versus CLPH. Tapatan na naman ni Carl TZ and James Panks. Isa ito sa mga pinaka-rare funny games na mapapanood natin. Excited ako makita Oo. si James Panks gumamit ito. Bihira natin makita yan kasi laging nasa ban section. Ngayon, nilalaro na ng mga teams, nilalaro na ng mga drafter na minsan pinalulusot at kina-counter. So far, nakita natin kung gaano kalakas yung funny talaga sa kamay ni King Kong na kahit Yes. gaano kahirap sa early game, nakakaharap ng bawi. Ang malupit pa nun, inline pa kay James Panks. Oo nga eh. Kaya nga ngayon eh, kung meron man tayong pinagkaiba dito sa usual funny na kaganapan ay naka-impure rage, I think usually lethal ignition for that added burst. Pero with this, medyo mas makakapag-cable yata siya ng mas matagal because of the impure rage. Parang kung ikukumpara mo yung larong ito sa mga laro natin kanina, wala masyadong poke na nagaganap maliban na lamang sa gold lane. Ayun. Kung saan Ayun. si Oheb ay maagang pinuntahan ako, kilua, 3 na yan. Ang hirap nung buhay ni OF dito. Alam mo, ang natutunan ng AP Pren kahapon, sabi nila, tinatlo si Shizu na shutdown tayo. Gawin natin kay OF. Oh, at mukhang mapoprotect naman ng kahit paano dahil si JP ay nagtumatambay na around that gold lane. Di pa tayo nakakita ng maagang mga funny usage dito pero Yeah. mukhang umaamba na si James Panks ng angulo. Kailangan makakita din ni JP ng pwedeng maibato at this point in time. After niyang ibato, isa-stun ni Carl TZ tapos i-vacuum papasok ni Sanji. That will be a sure kill in the favor of TLPH. Oh, grabe yung burst damage na meron dito ang
TLPH in terms of both physical and magical. Talagang kompleto ang kanilang mga Recados. As the first turtle spawns, mukhang mauuna sa pwesto ang AP Bren, pero nandyan din lang si JP at Sanford. In fact, Sanford is already level 4. Medyo masakit na to. Ito yung power spike ng Hilda in terms of burst damage. TP, grabe. Nakaamoy dito yung AP Bren. Ayun. Kitang-kita nila yung kumot. There, Wow! okay, Kedot with the set. Pero yung cable sa abot pa, hindi. Tinapot siya ni JP papalik. There, hindi tatama yung stun niya. Nakalabas si JP with the flicker. So nagkaambahan lang dito. Pero AP Bren, naka-ready rin sila sa mga TP na ginagawa ng Liquid Philippines. Pero mukhang dahil sa sustain ay makukuha ng TLPH ang pinakaunang pagong at si Der ay mababawasan lamang ng bahagya. Still a very good take coming in from TLPH at mukhang kailangan pang mag-play safe dito ng XP lane ng AP Bren. Oo, parang ang ginawa nila ay binox out lang yung Oh, JP? kanilang mga kalaban. Si Shizu tutumba rito sa may top lane. Zaman Force plus ejector combo mula sa Liquid Philippines. Pero may may naharap na James Fox? pabalik dito si James Fox getting the kill onto JP. So kahit paano may trade. Pero that's the gold laner on the side of For the AP roam. Bren going down. Oh, ito yung maganda no kapag may funny ka, Auntie. Kahit tapos na yung laban, minsan may extra pa. Kumbaga may after credit scene. Oo, pwede kang makakuha pa ng pick-off, lalong-lalo na kung low na yung mga natitirang kalaban sa yung buhay ng kalaban mo. So yun yung security na nabibigay ng Fanny and hindi siya makaka-catch agad ng mabilisan ng kalaban. Tsaka ang maganda pala dito sa combo ng AP Bren ay meron nga silang kumot dito, no, yung Astral Vision. Echo. Kitang-kita din ng Fanny. Oy. Kumbaga merong navigation. Oo. Kita ng Fanny kung saan siya pupunta at kung sino pwede niyang huliin. May- And of course, tumataba din yung yung hitbox. Yes. Yeah. May GPS sa kapag nilabas na ni Chovskirt yung kumot, sabihin niya kay James Banks, turn left. Oo. Matapos ang dalawang Pagkatapos ng tatlong kable, mag-ulti ka. pwede Tinutusan. For AP Bren right now, hindi pa tayo nakakita ng sabihin nating matagalang team fight dahil pakiramdam ko, no, for two teams here, for TLPH and AP Bren, what they want are quick fights. Yes. Gusto nila yung isang birahan lang, tapos na. Oh, there. Tingin ko daw at least late game There? may insurance Oy, dito oy, oy. ang May AP tip- Bren. May TV sa likod, hindi alam ni Der. Nako! Kakaalis lang. Kakauwi lang ni James Banks. Wala siyang kaibigan sa ibaba. And si Sanford dito, yung pokes niya ang nagamit ng TLPH para patumbayin yung Edith. Parang magic trick yung ginawa niya doon. Dinistract niya, nagtipi-tipi-tipi. Napaisip si Der, bakit nagtitipi to? Tapos nalaman niya yung sagot. Alam mo kung bakit? Yung likod mo, may loyi. Nandun na, naging mabilis. Yung ultimate coming from that Sanji, from that Louis. And now, mabilis yung naging transition nila sa Kumot. turtle. James Banks dito pa kable-kable. Pero may nandoon yung fist Wow. trap. Pero makukuha pa rin naman ni Carl Tizzy yung pagong. The young goat with the retribution. And tutumba rin si James Banks. More stuns coming out from DLPH. May Shizu. sagot si Der dito. Ay, Pero may damage pa. Yan ang tanong, Shizu. In the middle of the fray, tutumba na si Carl Tizzy. Nakagamit na ng sprint dito. Si Shizu, yung damage output ay sapat. Pero Oheb with the damage output. Taking TP, down TP. Shizu. And may TP pa sa likuran. Sanji finding Chovskirt flicker. Mula kay Nubaria. And tutumba na rin si Chovskirt. Pero si James Banks naghahabol. Hinaharap yung punish. Cutthroat dito kay Louis. Pero still, TLPH winning the turtle team fight. One of the longest team fights ang ating natunghayan. Halos 1 minuto ng tuloy-tuloy na laban. Auntie, ano pa yung mga naging highlights nun? Sobrang ganda ng flexibility na nabibigay talaga ng diversion play coming from that Louis na likuran nila si Chovskirt. At kahit papaano, sobrang laki ng ikinalamang doon ng TLPH kasi nakapagwala ng ganun-ganun lang si Oheb. Pero kagaya ng nabanggit kanina ni Uomi, merong chance na yung Fanny ay hahabol sa dulo kapag low na yung mga kalaban nito. At nakita nga natin, no, si James Banks ay talagang praktisado sa Fanny. In fact, mukhang magkakaroon pa nga ng 1v1 doon sa may bandang baba. Carl Tizzy, however, able to escape. At mukhang may diversion play pa Kita nga si JP. na bato. AP Bren, sumasabay pa rin sila kahit lamang sa gold ng TLPH. Kitang-kita yung tapang ng AP Bren. Ito yung sinasabi natin si James Banks, ganyan talaga yung identity nung player na to. Kahit anong lugi ng kanyang mga kampe, kahit anong lugi ng kanyang team, lamang nga siya sa gold tsaka sa level. Oo. Over Carl Tizzy. Kasi nga, ganun yung ginagawa talaga niya. Kumbaga, taga-walis na lang siya ng mga natitirang team fight if ever man magkaroon. Hindi siya nag-uuna. Okay, Kedot with the fist crack there with the flicker pero hindi natama unstoppable force. Oy! Nice try with the dodge. Sinapan niya si Der pabalik and si Sanford napapakitnaan ng apat pero hindi niya kailangan ng damage. Napakakunat niya. Tutumba pa si Shizu. TP sa may bandang likuran. Kurt Easy rito pumasok na rin with the Soul Saver. Taking down there. Kaya Kedot, siya na ata ang susunod. James Fox hindi makakable. Papasok. Inihabol nila si Chovskirt. Kitang-kita ni Kurt Easy yung mga kable na lumalabas kay James Fox. Pero si Oheb
Objective lang. Gusto lang niya makakuha ng objective for Liquid Philippines. 2 mintis lang ang kinailangan ng DLPH. 2 skills na hindi tumama sa AP Bren para mag-capitalize. Pero si Sanji ata ang Wala ka. bibigyan dito makakapag-figure palayo. Pero sinampal ni Sanford! Yun lang yung mahirap, yung kapag inistakan ka ng Hilda, akala mo habang pinapatay mo siya, okay lang. Kasi maliliit lang yung damage output niya, pero pag nag-ulti Ulti. na, ang hapde. Parang nagkaroon tayo ng Oy, reminder JP. na may San duo pa. Hindi talaga Bukod to. sa baby cakes, kasi ito pa. Hindi mapatama yung mga stand dito. JP makakatago ba? Zaman Force mula kay Oheb. Nagamit na yung Purify. Wala siyang Purify Naman. dito pero Oheb. lumalaban pa rin. Take it out, Shizu! And No mabubuhay pa ata si Oheb! No freaking way! Kaya kay Dot, makukuha niya nila yung kill. Kasama dito si Der pero may TP. Sa may bandang ibaba, Sanford also sa may bandang likuran. Hinaharangan niya dito si Jobskirt. Pero ginugulo lang nila yung AP Bren. 2 ang nawala sa side ng TLPH. Isa naman para dito sa Ayan AP na. Bren. Pero mukhang matatapos na nga ang laban, Anti. Ano bang nangyayari sa pacing ng larong to? Parang kahit every minute may laban. Ang daming nangyayari kasi nga merong diversion play na nanggagaling kay Sanji pero nagiging mabilis din ang rotation coming from the side of AP Bren. Ang nagiging mahirap lang, kayang i-burst down ni Sanford si Shizu kasi naka-Fury Hammer yung Hilda na ito. Ulti kagad. Just in case na hindi magkable. Makakuhuli niya si James Punks pero still, kahit na ang laki nung kalamangan dito ng Liquid Philippines, nakakahabol pa rin si James Punks eh. Oo. And for James Max, ito yung focus talaga natin. We were watching AP Bren. Pero teka lang, Hindi. Nako, tinipi yung Suyu. May stun kasi yan. Napakadayang jungler. Conceal. Hindi pa sila tapos TLP. Sila naghahanap sila ng away. James Fox. Shizu! Makukuha pa niya yung pick up with Sanford. Pero si Shizu sa may batang likuran. Naabot dito ng Liquid Philippines. Pinana niya si Der. And tatakbo na si James Fox. AP Bren. They will lose the purple as well of the Fanny. Carl TZ nag-ala Filipino sniper on that play. 2 nawala at mukhang Chop may skirt, Lord chop transition skirt! pa to. Wait lang. Jobskirt with the flicker out. Pero si Kekidot hindi ata makakalabas. Meron siyang dash however. Tori na lang ang titignan dito ng TLPH. James Punks with the cable in pero tinamaan ng duality sa may bandang likuran pero lumalaban pa rin siya. Hindi sila makakakuha ng kahit anong kill dito pero at the very least nadepensahan ng AP Bren yung Tori sa middle lane. Kinabahan ako kay Oheb doon, bigla siyang lumipad. Nagkamali ata ng itcha dahil papasok na dapat yung Fanny. This time around, mukhang ang TLPH naman na magsisimula ng Lord na ito. May angulo yung Fanny pero mukhang hindi na siya magko-contest and that's the first Lord of the game going to the hands of TLPH. Sobrang props din kay JP for always finding Shizu in the big team fights. Nakikita natin kung paano niya iniitsa papunta sa kanyang koponan. Kaya maagang nababurst down si Shizu. 5 times na bumabagsak si Shizu. Yeah. Kanina nabanggit natin na merong capability si Shizu to position himself properly. Kaya lang nakikita siya ng TLPH. Willing talaga mag-commit dito ng unstoppable force ng flicker kahit Yes. anong way. Pero dito si Sanford pinapadala lang sa may bottom lane just to negate the slow push na nabibuild up dito sa baba para magamit nila yung Lord and ma-push possibly yung turret sa may bottom lane as well. Pero TLPH, naka-setup sila dito sa may top. Pwede nilang labanan dito yung AP Bren. Although wala si Sanford dito and naaabot din yung Fanny. So possibly makakita tayo ng 4v5 team fight sa may taas. And the Lord push as well in the mid lane. Meron pa naman Kekidot! si Kekidot ay sumampal na sa kanyang ultimate at bigla Oh, na lang sakit! nawala sa kamay ni Oheb. At yung Lord ay matutunaw din lang pero meron pa rin namang mga mega minions doon sa may bandang ibaba. Tuloy ang kalbaryo para sa AP Bren. Oh, conceal. Mula dito kay JP, naghahanap sila ng potential target. Magkakaroon na ejector flicker dito sa JP in 2 seconds. There, nasa may bandang likuran. Kahit sino pwedeng itapon dito ng TLPH. Maraming TP lumalabas mula dito kay Sanford. James Punks, pinifake na lang yung kanyang mga cables. Pero wala nang minion wave dito ang TLPH may top lane na lang pero may holy defense pa. Zaman Force ginamit na rin dito ni Oheb and AP Bren. Makakadepensa pa sila. Oo, ay isang tore na naman ang nakuha niya sa may bandang baba pero may conceal there. There! Sila! Oh my goodness, Kekidot in there with the jump in. Oheb! Siya ang unang tutumba. Napakagandang entry point mula dito kay Badang. Kaso yung damage sapat pa rin mula kay Young Goat Carl TZ with the clapback against AP Bren. Mauubos sila yung minion wave however pero nakatitig pa rin ang TLPH. Ano kaya ang call Latag. dito ng TLPH? Papasok si James Punks pero para lamang mag-clear diversion play. Ang tanong ay saan mapupunta? Ayun lang. Pero yun na ata, pauwi na pala ang sagot sa tanong na yun. Oo, kasi nakita natin maagang nilatag ni Oheb yung kanyang Shaman Force to Oy, use James it Fox, James Fox. offensively. It just so happens na hinabol siya ng AP Bren kaya siya ang napabagsak. With that, kinailangan ng TLPH na mag-back away. At 40 seconds na lamang bago lumabas ang Luminous Lord. Isang inhibitor turret lamang ang nakuha ng TLPH pero lumaki ang kanilang laman
lamang to an 8K gold lead kung saan ramdam mo na talaga ang sakit ni Oheb na one hit niya kanina yung half HP. Oo, ang ganda nung ginawa ni JP doon. Ginamit niya kagad Yes. yung unstoppable force. Ganda rin naman ng reaction dito Kekedot. ni Kekedot. Kaso yung damage nga, ganyan talaga pag maraming Diversion. item pero may diversion dito sa may bottom lane. Kitang-kita na Lian Flicker mula dito kay JP. May tatapong pa papalik hindi si Immune. There with the stun as well, assisting Kekedot. So walang mangyayari, walang makukuha dito. Pero TLPH, lalaban pa sila. Yan ang tanong. Pwede humabol dito si Conceal. James Max Conceal. Ginamit na. And si James Max dito binibait na lang. Oo, binibait. Nakikipaglaro siya sa TLPH. Binibait lang talaga for TLPH. Kahit lamang sila, pinapalagan pa rin sila ng AP Brand. Aray The ko. damage is there. Pero TLPH pa rin naman talaga ang nananaig in terms of item progression. Kumbaga, mas masakit kung mga individual members ang tinitignan. Kasi 8K gold lead ang pinangahawakan ngayon ng TLPH. And kung meron man tayong mako-consider na well-fed sa kamay ng AP Brand, that's only James Punks. Kung titignan natin in Ang terms of layo. items, sobrang layo talaga. Yung gold laner, wala pang ganong kadaming item. Even the mid laner, yun lang din yung halos na nakalalamang. And Luminous Lord secured for the side of TLPH at 9K na nga ang kanilang kalamangan. Dalawang inhibitor turret na lang ang natitira para sa AP Bren. Pero nakakatakot na may immortality na rin si Sanford dahil ibig sabihin ay pwede na siyang bumabad doon sa may bandang harap. Let's look at the Grabe. gold difference. Napakalaki na po ng diferensya between Oheb and Shizu in this game. Grabe. 3K gold lead, isang buong item na Yes. ang ating tinitignan dyan. Oo, isa't kalahating item actually. Yun lamang na kay Shizu. So kailangan talaga mag-ingat ng AP Brand dito. Hindi nating masasabing walang pera si Oheb dahil napakarami ng pera, napakarami ng item, and napakataas ng damage output dito ng Liquid. Lord is marching in front of the middle lane. And nakaabang yung stun dito ni Carl TZ. Ginamit yung kumot mula kay Chobskirt. Sa baba, si Shizu nagde-defend para James Fox. Here comes the cable. Sakit. Here comes the defense. Pero magta-tower lock ata ang TLPH dito. Zaman Force na lang ang hinihintay nila dito. Pero yung mga kable ni James Fox na clear yung minion wave dito sa may middle lane. Top lane, may minion wave pa ron. So TLPH pwede nilang linisin yung base ng AP Brand. Na-clear naman nila pero si Kekito tayo sumapak na. Tatlong matatamaan pero si Immune Sanford natulak lamang ng bahagya. Ang double. May isa pang mahabang wave doon sa taas at doon sa gitna. Ang tanong, sino ang unang magpupull ng trigger? Oh. Na-cancel si JP! Hindi siya nakabato pero yun na ibato niya si Kekito flicker out pero hindi pa rin siya makakaligtas. May damage shot pa rin Shizu! mula kay Halet. Pero Shizu sa may bandang likuran na paggamit na ng kanyang ultimate para tumakbo. Oheb, wala man siya pera pero meron siyang damage. Tower lock na lang nga ba ang hinihintay dito ng TLPH AP Brand? James Fox gumagawa pa rin ng paraan. Nakakahanap pa rin siya ng mga moves. Unli cables, ika nga. And what a crossover! Oh, from Carl! Oheb. Yung mga kable, pero ito may attempt ata ng diversion. Grabe, ayaw magpahinga. Nitong dalawang team na Ito to, na. may diversion. Manggugulat. Nasa labas ng mapa, saan pupunta sa may bandang kanan. Yung nakita nila si Shishu ay babagsak. Pero wala sila minion waves. Pero yun may papasok And the na. Kaya bang tapusin to ng Liquid Philippines? James Punks, hindi niya nakakayaring dumepensa. And Liquid Philippines ang mananalo sa unang laban na to. The classic Sanji play kung saan nilabas yung forbidden diversion at ginulat ang mundo. TLPH takes game 1 at mukhang AP Bren ginulat nga sila sa final play na yun. All it took was an out of this world diversion play coming from Sanji. Yun, yung hindi nakikita ng kalaban sa mapa. Yun